Every gising is a blessing, mga kapatid at mga magulang. Napakasarap mabuhay pag ang Diyos ang lagi nating kasama at lagi nating ina-appreciate ang bawat araw at oras na nagdadaan sa atin. Muli, nandito ako upang magbahagi ng kaunting paalala patungkol sa salita ng Diyos. At muli, samahan niyo ako sa mga ganitong pagkakataon. Kung ikaw ay napadaan lang sa ating video na ito, sa ating content na ito, ay pwede ka ring mag-subscribe at i-share ang video na ito. At kung makakatulong ito para sa iyo at para sa iba, ay mayroon tayong mga previous upload na pwede nating i-reviewin upang makapagbigay ito ng paalala sa atin. Pag tayo ay nare-remind sa salita ng Diyos, ano man ating kinakaharap, ay ito'y nagpapaalala ng mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Okay, ang ating topic ngayon, hapon na ito, ay may patungkol sa pananampalataya at pagtatagumpay. Hindi common nagkaroon ka ng pananampalataya ay ito ay mananatili na sa iyo, at kailangan natin ito ay palaguin at pakainin ng spiritual life o spiritual na pagkaunawa upang lalo pa natin itong ma-exercise na mas mabuti. Kaya dito natin matatamasa ang pagtatagumpay natin. Ay sabi nga dito, learn to live yourself in faith. Matutong mamuhay ng may pananampalataya. Alam naman nating lahat tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Kaya lang minsan ito ay dumarating sa punto na kailangan na nating i-exercise ang pananampalataya natin. At papaano nga ba? So, sa isang kultura minsan pinahalaga natin ang tagumpay at pagpaplano sa lahat ng bagay. Ang idea ng pagsuko ay maaari magdulot ng kahinaan. Tama po. Yung pagsuko natin, sabi ko nga sa inyo, yung pananampalataya, kung isusuko at i-give up natin ito, ay ito ay nagre-resulta ng kahinaan. So kaya hindi lahat ng mananampalataya at hindi lahat ng kumikilala sa ating Panginoon Kristo ay nagtatagumpay. Bakit? Kasi nga po, yung kanilang pananampalataya ay napapabayaan. So kaya pag dumating ang mga trials at mga pagsubok, dito natetest ngayon kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Kaya nagkakaroon minsan ng failure at hanggang sa nanghihina na tayo. Kaya marami kong mga na-encounter na mga mananampalataya ay kilala nila ang Diyos. Nakakalungkot lang, minsan may mga comment tayo sa ating video na kahit hindi daw sila regular o hindi sila nagsisimba o tumutungo o nagpupunta doon sa regular worship, ay hindi naman daw nila nakakalimutan ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, paano natin makikita ang pananampalataya natin kung mismo ang pagdalo sa hayagang pagsamba ay hindi natin magawa? Yung ating pagsamba ay ito ay nagpapakita na meron tayong taos-pusong pananampalataya. Kaya ito nagpaparemind sa atin na pag dumating na ang mga pagsubok at trial, yung ating pananampalataya ay nanghihina na. Gayunpaman ay itinuturo sa atin ng Biblia kung minsan ang pagpapaubaya natin sa ating mga planuhin ay nangangailangan ito ng tapang at pananampalataya. Tama po. Kailangan mayroon tayong pananampalataya at tapang. Hindi po pwedeng mawala po ito. Katulad po ni David na lumaban siya kay Goliath, na meron tayong mga upload po niyan. I-review nyo lang po yan. Ay hindi lang pananampalataya ang mayroon kay David, kasi po ay napakalaki ni Goliath.
at siya ang pambato ng mga Palestina. Pero dahil may kasamang tapang ang pananampalataya ni David, kaya natalo po niya ito. Ganon din tayo, kailangan yung pananampalataya natin, laki pa natin ng tapang sa araw-araw. Kaya nga po nitong mga nakakaraang mga graduation, so congratulations po sa mga gumraduate ng from kinder o nag-level up sila o high school o senior high o college o masteral o doctoral, ay congratulations po. At nakikita ko po sa mga post na ito ay yung verse ng lumang tipan sa Jeremias chapter 29 verse 11. Ganito ang sinasabi: sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa iyo, mga planong hindi ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito po yung binanggit sa Jeremias, mga kapatid. Nakikita ko at nababasa ko ang kanilang mga life verse na doon sa mga gumraduate, sa mga nagkaroon ng mataas na karangalan, honor, at iba pang mga award na natanggap nila. Ito ay pagpapatunay na pagkilala nila sa Diyos. So bakit nila napagtagumpayan ang laban ng ito, ang pag-aaral o ano paman? Dahil ito sa tapang nilang hinarap ang kanilang araw-araw na pakikibaka sa eskwelahan. Isipin nyo, hindi lang sa school sila nakikipaglaban ng battle ng isip, kung hindi maging sa mga kanya-kanyang bahay at pamilya. Bakit ko binanggit? Hindi naman lahat ng mga estudyante ay kayang pag-aralin ng mga magulang. Ito po ay minsan meron silang nakuhang scholarship, o yung iba naman student assistant. Naranasan ko po ang pagiging student assistant. Isipin nyo, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, working student, ayan, isa pa. Kaya believe po ako sa inyo. Kaya nababanggit nyo ngayon ang verses na ito sa Biblia, Jeremias 29:11. Pagpapalain ka dahil may tapang ka na sinuong mo ang pakikipaglaban sa larangan ng pag-aaral. Kaya hindi lamang yan, maging sa trabaho natin ay sinasabi natin, pag tayo ay pinagpala, ay Jeremiah 29:11, yan ang lagi nating verse. Kasi nga ang Diyos natin, hindi tayo dadalhin doon sa ikapapahamak natin. Kung hindi, dadalhin ka doon sa nakatitiyak at ikabubuti natin. Lalong higit ang ating kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya kailangan matutunan po natin, ilubog ang sarili natin sa ating Panginoon Diyos na may pananampalataya at tapang. Huwag natin pong susukuan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. At ito ay nagbibigay ng aral sa atin. Basta isipin lang po natin kung paano natalo ni David si Goliath, isang higante. Pero si David ay isang bata at maliit lang. Pero ang katangian niya ay tapang at pananampalataya. Matutunan po natin ito, mga kapatid at mga magulang. Magtatagumpay po tayo sa ngalan ng ating Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.